Awitin muna natin ang hymn number 829. 829. Invitation, how prepared to meet the God. Careless soul, Careless soul, wandering, for your life, listen to God. Oh, sad to face the judgment, unprepared to meet thy God. Why so long, blessed are you standing, while the fleeting years go by, and the light is sad and falling. Oh, prepare to meet thy God. Careless souls, oh, hear the warning, for your life will soon be gone. Oh, sad to face the judgment, unprepared to meet thy God. It is man, the invitation, till the Spirit flowing on. Then you see the sad condition, unprepared to meet thy God. Careless souls, oh, hear the warning, for your life will soon be gone. Oh, sad to face the judgment, unprepared to meet thy God. Good morning. Tayo na ay magsisimula sa ating Bible study sa umagang ito. Pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa buhay ng ating Panginoong Hesus at nasa mga huling bahagi na tayo sa kanyang buhay. At ngayong umaga, pag-aaralan natin yung the triad. So gagamitin natin si Juan chapter 18. So if you have Bible to feed you, open it in John chapter 18. Gagamitin din natin si Matthew chapter 26, Mark chapter 14, Luke 22. Yan yung mga gagamitin natin na mga talata. So, bago yan, tignan muna natin yung ito yung karakter ng ating Panginoong Hesus na kanyang inireveal doon sa previous na pinag-aralan natin, yung 106. Pinag-aralan natin yung 109 last Sunday. 108, balik tayo ng isa, 108 and then ito yung pinag-aralan natin last 2 Sundays ago sa ating Bible study, the character of Jesus. Sa John 18:14, dito ipinakita na alam ng ating Panginoon Hesus ang mga nangyayari, yung knowledge at saka yung courage sa pagharap, sa pag-forward to meet the crowd. Nung nagsalita ang ating Panginoong Hesus at umabante, anong nangyari sa mga ilan na nga ba yung humuli sa kanya? Ilan? Plural lang ginamit doon. So 600
So dalawa, nasa more than 1,200 yung humuli sa kanya. Nung nag-forward ang ating Panginoong Isus at nasa likod yung mga alagad, ano ang ipinapakitang karakter ng ating Panginoong Isus doon? Yung kanyang pagiging leader, hindi nag-back down or pinauna yung mga alagad, kundi nauna siya. Then ipinapakita din doon yung kanyang pagka-shepherd. The Lord is my shepherd. Anong ginagawa ng shepherd pag may umaataking mga lobo sa mga tupa? Umaabante. Siya yung umaharap. Then, yung kanyang salita ay nag-fall backward yung crowd nung nagsalita siya. Then, yun yung protection. Then, yung mercy. Nung tinaga ni Peter ang tenga ni Malchus, anong ginawa ng ating Panginoong Isus? Ito yung huling miracle healing na ginawa ng ating Panginoong Isus sa kanyang ministry. Yung pagaling ng tenga ni Malchus, yung pagbabalik na yan. Then, gusto niya ng kapayapaan, ayaw niya ng gulo. Kagaya ng sinabi niya kay Peter, ibalik mo yung itak mo dyan sa lagayan. Then, obedience. Sumunod siya sa kagustuhan ng Ama. Part 105. Saan nagsimula yung battle? Doon sa cross. Nag-start yun sa prayer of Gethsemane. Sa prayer of Gethsemane, the Garden of Gethsemane, ipinakita na doon na nanalo ang ating Panginoong Isus. Bago siya ipinako sa krus, nanalo na ang ating Panginoong Isus doon sa Garden of Gethsemane sa pamamagitan ng panalangin. So, yung lesson na pinag-aralan natin doon kapag tayo ay haharap sa mga trials ng buhay, saan nagsisimula ang laban? Brad Lloyd. Kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Isus, nag-start through prayer. At saan nagsisimula ang panalo? Hindi pa nagsisimula ang laban, nanalo na tayo sa pamamagitan ng panalangin. Tingnan nyo yung mga prinsipyo mga yon. Then, obedience, he accepted the Father comes, then he fulfilled the scripture, then willing to surrender kanino para sa bawat isa sa atin. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoong Isus. Bakit nanalo ang ating Panginoong Isus sa Gethsemane, hindi doon sa pagkamatay niya sa krus? Kasi ang pinakamahirap na dinanas ng ating Panginoong Isus sa Garden of Gethsemane, hindi sa cross. Bakit? Sa hirap ng kanyang kalagayan, ang kanyang pagluha ay kasi yung kanyang luha ay kasi patak ng dugo. Then, may bumabang anghel. Anong ginawa ng anghel? Sa Garden of Gethsemane, nung umiiyak ang ating Panginoong Isus, anong ginawa niya? To comfort him. Pero sa cross, walang bumabang anghel to comfort him. Sa Garden of Gethsemane lang. Kasi nandun yung pinakamatinding battle niya regarding dito. So next lesson, ito yung tinatawag nilang halik ni Judas. Halik ni Judas. Okay, so 12 verse 8. Brother AA, pakibasa ako. John 15. Pagkatapos, dinakip ng pangkat ang mga kawal, kasama ang kapitan at ang mga opisyal ng mga Hudyo. Si Jesus at siya ay ginapos. May question sa baba, Brother AA. Pakibasa then sagutin mo kung ano yung pagkaintindi mo niya. Why did Jesus allow the soldiers to find him when he possessed divine power? So bakit hinayaan ng ating Panginoong Isus na sa ating panahon, pusasan siya? Bagamat meron naman siyang kapangyarihan, bakit hinayaan siyang pusasan siya? Brother A. Para
Okay? Kasi pag pumalag, wala na. Wala na tayong kapatawaran sa ating kasalanan. Okay. So, another one. Brother Larry, bakit ihinayan siyang ginapos ang ating Panginoong Hesus? Okay, sa plano ng Diyos. Okay. Para tumalima. Good morning, brother. Brother Doctor, bakit? To fulfill the prophecy, tama? Brother Doctor, Lloyd, bakit? Pag hinuli ka sa bahay ninyo, pinusasa ka. Okay, sumunod sa batas. Okay, so may mga sagot tayo dyan. Thank you. So number 1, obeying the Father's will. Tama yung sagot ninyo. Nandyan yung mga talata. Then, ito yung isa sa major answer dyan. To provide forgiveness for us. Para sa ating kasalanan. Kung di siya pumayag na nagpatalik, huli, walang kapatawaran sa ating kasalanan. Then number 3, so that those enslaved by sin could be set free. Siya ay nagpahuli, nagpaposas, para naman tayo ay makalagad ng posas. Remember, we are enslaved by sin. So kung hindi binound o tinali o pinusasa ng ating Panginoong Hesus, hindi tayo makakalagad. Sana makita natin yung mga bagay niya. The number 4, so that his disciple would be protected. Kasi pag umalag siya, pati yung mga alagad. Ilan yung kalat? 12, 11 na lang sila. 100 ang katapat ng isa. So, tignan natin yung mga bagay niya. So, he did not use power to escape the cross. He used love to save sinners. Even sa mga huling mga pangangaral ng ating Panginoong Hesus, ipinapakita pa rin yung pag-ibig. For God so loved the world. Yung love. Nandun pa rin. Okay. Number 2, Brad Deshello. Si Caiaphas ang nagpayo sa mga Hudyo na makabubuting mamatay ang isang tao para sa bayan. Why was Jesus taken to Annas first when Caiaphas was the official high priest? So, sa panahon na ito, si Caiaphas ang high priest. Pero bakit dinala muna kay Annas? Annas first, nakalagay dyan, di ba? Annas first, bago dun sa high priest. Ang ginagawa kasi, pag may nahuhuli mga ganyan, dinadala muna sa high priest. At si Caiaphas, ang high priest at the time, bakit kay Annas dinala? Brad? Okay. AA ang presidente ngayon. Pero ang former president, si Brother Shalom. Bakit yung hinuli na punta muna doon sa former president bago doon sa president? Okay. Bakit pinadala mo sa tatay mo? My experience. Oh! That's the answer there. Kumbaga, mas kinikilala pa yung biyanan kasi yan. Mas kinikilala yung biyanan kaysa yung it means may power ka. Mas pinapakinggan pa yung tatay kaysa yung present na high priest. Yan yung rason kung bakit unang dinala kay Annas bago kay Caiaphas. Nandyan yung sagot natin. Annas was former high priest, still possessed great
Look at that phrase. Great influence among the Jewish leader. So Annas was the head of a powerful high priestly family. So nandun yung power niya pa. Kaya muna dinala doon bago doon sa high priest. He likely played an important role in planning and directing the space of Jesus. So siya yung parang nanguna doon sa plano. Kasi mawawala yung nakikita kasi nilang threat ang ating Panginoong Jesus. Dahil siya yung king na tinitigdan, then mas makapangyarihan kaysa sa kanila, mas maraming dumalapit sa kanilang mga tagasunod, mga nakikinig kaysa doon sa templo. So nakikita ni Annas yung threat doon sa kanyang lineage na pagka-high priest. So ang kanyang ginawa, balikan natin yung verse kanina. Ano yung sinabi ng verse? Mas doon sa una. Yan. Hindi ko nilagay pala to. Anong sabi dyan? Makakabuting mamatay ang isang tao para sa bayan. I-sacrifice na natin to, sabi niya. Mas makakabuting mamatay siya para sa bayan. Sa bayan ang sinabi niya, pero sa family niya, of course, sa bayan ang ginamit, pero para sa lineage niya, na pagka-high priest. Nakita niyo yan? Makakabuti na mamatay ang isang tao na tinutukoy noon sa ating Panginoong Hesus. So, eto si Hanas at saka si Anas at saka si Caiaphas. Si Anas, former high priest, father-in-law, exercised continuing influence. Question Jesus first, so siya yung nanguna, then send Jesus bound to Caiaphas. Then, si Caiaphas naman, siya yung priest at that time, son-in-law, presided over the official proceeding, received Jesus afterward, and participate in seeking His death. Then, tignan nyo yung parallel o yung opposite ni Anas at saka ng ating Panginoong Hesus. Yan yung isang lesson na makikita natin dyan. Sino nag-appoint kay Anas? Temporary. Ang ating Panginoong Hesus, yung kanyang pagka-high priest, ayon sa Hebrews ay forever. Then, sino si Anas? Isang makasalanan na high priest. Ang ating Panginoong Hesus ay sinless o walang kasalanan na high priest. Then, sa pagka-high priest ni Anas o ang high priest ng mga tao, kailangan mo ng sacrifice para sa iyong kasalanan. Mag-sacrifice ka ng mga animals. Pero sa ating Panginoong Hesus, siya yung perfect sacrifice para sa kasalanan ng mga tao. Hindi mo kailangan ang animals to sacrifice, pero siya mismo ang sinacrifice ang kanyang sarili. Then, exercise earthly influence. Ang ating Panginoong Hesus, nasa kanya lahat ang kapangyarihan. Question Jesus unjustly, will judge the world righteously. Nag-judge si Anas, the high priest, as unjust judge, pero ang ating Panginoong Hesus mag-judge siya as righteous judge. Then, temporary yung pagka-priesthood, unchangeable ang priesthood ng ating Panginoong Hesus. So, dalawang high priest ang nagkaharap at the time. At nakita natin yung diferensya tungkol sa kanilang pagka-high priest. Next, Sister Rosemary. John 18:14, si Caiaphas ang nagpayo sa mga Hudyo na makakabuting mamatay ang isang tao para sa bayan. Naulit lang ba ito? Okay, sige. Caiaphas' statement have a meaning beyond what
So, paano nagkaroon ng kahulugan yung pahayag ni Caiaphas dito? Sis, na kailangan mamatay ang isang tao para sa bayan. So, dito, meron tayong nilagay na tatlong sagot dyan. Number 1, para maprotektahan ng kanyang political interest. Kailangan mamatay ang taong ito para hindi mawala yung lineage natin sa pagka-high priest at saka yung upuan sa Senado. Yan. Ganun ba? Mag-sacrifice natin to para hindi mawala sa atin ang pagka-senate or pagka-politiko. Then number 2, the religious leader viewed Jesus as threat to their position and power. So, kailangan niya nga mamatay. Kasi mabubunyag yung flood control natin. Nakaka-relate kayo? Even in the first century, nangyayari na yan. At ito, sa side ng religious part, at sa atin, yung mga nangyayari ngayon, political part. Kung may nangyayari sa religious part, huwag na kayong magtaka kung bakit nangyayari sa politika natin. Kasi dito, nangyayari na. Kailangan mamatay si Kristo kasi mas sinusunod na ng mga tao kasi magaling magpagaling. Biruin mo, yung patay, binuhay niya. Yung bulag, nakakita. Yung may ketong na walang gamot at the time, napagaling niya. Tayo, hindi natin kayang gawin yun. So, mawawala tayo sa eksena. So, kailangan may sacrifice yun. So, yun yung sino si Anas? Sino yung mga politikong ito? Yung politikong binabanggit dito ay yung mga tao na sa templo ng Diyos. They were religious leaders. Sila yung nangangaral ng Biblia at the time, the law, wala pang New Testament. Sila yung nagtuturo araw-araw. Sila yung every Sabbath, nandun sa templo at nangangaral sa mga tao. Nagko-convert ng mga tao. Pero ano yung kanilang ginawa? Mas prinotektahan nila yung kanilang posisyon. So yun yung nangyari. They value, look at that phrase, political security more than truth. Yung katotohanan. More than truth. Baka mawala sa akin yung ministro ko, so kailangan kong protektahan ito. So, ganyan yung nangyayari dyan at the time. Sa Matthew 26:57-58, Sister Brad Jeremy. Matthew 26:57-58. Then those who had seized Jesus led him to Caiaphas, the high priest, where the scribes and the elders had gathered. And Peter was following him at a distance, as far as the courtyard of the high priest. And going inside, he sat with the guards to see the end. Question, Brad. What danger did Peter face by following Jesus at a distance? Ano ang panganib sa pagsunod ng ating Panginoong Hesus sa malayo? Ano ang panganib? Ito, pinag-aralan natin last Sunday. Dapat ito yung mag-combine. Ito yung Bible study, yung sermon yung pinag-aralan natin last Sunday. About the denial of Peter. Pero since may maulan at baha nung Sunday, so in-skip ko itong Bible study at dumiretso ako sa sermon last Sunday. So, Peter following Jesus at distance. So, ano yung panganib? Sa lesson tayo. Ano yung okay, sagutin muna natin yung tanong. So, nandyan na, Brad. Uy, saglit. Ano yung panganib, Brad? Hindi ko pa nakuha yung sagot mo. Ano yung panganib? Ang panganib ay
madaling matukso at malayo, ibig sabihin, lalamig yung pananampalataya. Okay, nandito pa nung Sunday, no? Okay, yung wala nung Sunday. Sino yung wala nung Sunday? Si AA, narinig dito na AA. Si Brad na taga kay Pacquiao. Brad, ano yung panganib pag malayo ka kay Kristo? Ano, saan na nga ba yun? Kay Pacquiao? Hindi, sa kabila. Saan ka na, anong province mo, Brad? Sarangani. Yan, sa Sarangani. Yan. Ay, Jensan ka, no? Ah, Jensan. Okay. Anong panganib pag malayo ka kay Kristo, Brad? Ha? Manganganib talaga. Tama yon. Si Brad, yun nasa likod. Anong panganib, Brad, pag malayo ka kay Kristo? Dumidistansya ka kay Kristo. Based doon sa nangyari kay Peter, nung lumayo siya sa ating Panginoong Hesus, ano yung kanyang nagawang kasalanan? Bago tumilaok yung manok, anong ginawa niya? Di ba sabi ng Panginoon, anong sabi niya? Panginoon, sabi niya, hindi kita iiwan, mamatay man ako. Sila lahat, iiwan ka, pero ako, peksman, sabi niya. Mamamatay ako, hindi kita iiwan. Sabi ng Panginoon sa kanya, Pedro, huwag kang magyabang. Sabi niya, hindi pa titilaok ang manok. Anong sabi doon? Pinagkanulo muna ako, dininay muna ako. So, ang lesson na makikita natin doon, once na lumalayo tayo sa ating Panginoong Hesus, na-de-deny natin ang ating Panginoong Hesus na hindi natin nalalaman. Denying dito, literal na na-deny, pero sa atin, na-de-deny mo kasi ito, pinag-aralan natin last Sunday. Isang paraan para may deny natin ang Panginoong Hesus, pag hindi ka nagsamba pag Sunday, it means nagkakasala ka. You are denying Christ. Pag hindi ka nagbasa ng Biblia, kasi utos yan, read the scripture, you denying Christ. Kapag hindi ka nagpre-pray, you denying Christ. Kapag hindi ka tumutulong sa iglesia, you denying Christ. Kasi utos niya yun eh. Pag may inutos sa'yo yung boss mo at di mo yung ginawa, anong tawag doon, Brad Jeremy? Insubordination. Oo, sa pinag-aaralan natin. Deny. You deny your boss. Tama? So kung di mo sinusunod yung utos ng Diyos, you denying Christ. Tama o tama? So, following Him in distance, it means lumalayo ka sa Panginoon, every time na hindi mo sinusunod yung utos niya, lumalayo ka sa Panginoon. Distance. Yan yung pinag-aralan natin last Sunday. Kaya nga nagkasala siya kasi lumalayo siya eh. Yan yung lesson na ipinapakita kung bakit isinulat yung mga talatang yan. Bakit pa sinulat ni Matthew na lumayo, sumunod si Pedro, ngunit dumistansya siya? The same din sa atin, we are follower of Christ, pero malayo naman tayo sa iglesia. At nung malayo siya sa iglesia, nung malayo si Pedro, ayun, kasama ka nun ano? Hindi o di nag-deny na. Lumipat uli sa kabila, kasama ka nun Yung accent mo, kasi pag taga-Galilee ka, pag mga Bisaya dito, pag nagsalita, alam mo ng Bisaya. Yung tono. Pag nagsalita rin si Pedro, alam mo ng taga-Galilea ka. Taga-Galilea ka eh. Sabi niyo, yung accent mo, dili sabi niya. Diliman. Sabi niya, salita mo palang taga-dun ka na eh. So lumayo siya uli. At tumilaok na yung manok. Okay, so yan yung mangyayari sa atin pag lumalayo tayo at hindi natin sinusunod. Yan yung danger. What danger did Peter face by following Jesus at a distance? So ang lesson dyan, wag tayong lumalayo sa Panginoon. Lumalayo, it means wag natin baliwalain yung kanyang mga sinasabi.
kailangan natin sumunod. So, Peter placed himself in a situation where was easily tempted to deny the Lord. Kung malapit siya, hindi siya na-tempt to deny. The same din sa atin. Pag nagpre-pray tayo, nagbabasa tayo ng Biblia, hindi natin may de-deny ang ating Panginoon. So, compromise often begin gradually before it leads to great fall. Dahan-dahan, di naman siya dininay ng buo. Dahan-dahan. So, pag malayo tayo sa Panginoon, once ka na lang umaaten, once ka na lang nagpre-pray, once ka na lang nakikifellowship sa mga kapatid, once ka na lang nagbabasa ng Biblia, dahan-dahan lumalayo ka sa Panginoon. Hanggat wala na, hindi mo na matanaw. Tapos, anong mangyayari na? Lead na to temptation. At lead to fall. Mawawala ka na. Ginamit natin nung linggo yung uling. Sa mga nag-iihaw, pag magkakasama yung uling, magkakasama, sama-sama silang nag-iinitan. Tama? Tanggalin mo isang uling, ilayo mo. Anong mangyayari, Brad? The same din ng Kristiyano na lumalayo sa iglesia at ina-isolate yung sarili. Distance. Yan yung mga meaning na makikita natin dyan. So, anong dapat natin gawin? Remain physically near Jesus. Si Pablo, remain physically near naman, in distance nga lang. Sinasabi din natin, na-baptize na ako, Brad, Kristiyano na ako, but become spiritually weak and afraid ka naman. Spiritually weak, hindi ka lumalago. Kasi dumidistansya ka sa Diyos. Yan yung mga lesson dyan. Okay, next, Sister Joji. John 18:15-16. And Simon Peter followed Jesus, and so did another disciple. Now that disciple was known to the high priest, and went with Jesus into the courtyard of the high priest. But Peter stood at the door outside. Then the other disciple, who was known to the high priest, went out and spoke to her who kept the door, and brought Peter in. In question is, Why was the other disciple able to enter the high priest's courtyard and help Peter to enter? so bakit nakapasok yung isang alagad at tinulungan si Pedro na nakapasok din? Oh, suglit lang. Lumabas na yung sagot. Nandyan yung sagot sa talata. Ayan, nasaan na dyan? Kasama isang alagad, pinakapinong sa dyan. Okay. May impluensya. May kilala siya. May kilala siya. Kaya nakapasok sila. Ayun o. Alagad kakilala, nakilala ng pinakapinunong saserdote. Kaya nakapasok siya sa loob. Okay, saya yan yung sagot because yan, 18:15. Then sa 16, Peter was left outside at the door because he did not have the same access. Kaya hindi siya nakapasok. Yung isa nakapasok, may access. Yung isa walang access. Okay, next. 17. Sis. Then the servant who were at the door said to Peter, "You are not also one of this man's disciples, are you?" He said, "I am not." Question. Why did Peter deny Jesus, even though he had promised to remain? Bakit? Tinanggi ni Pedro, gayon nangako siya na manatiling tapat. Bakit? Mention ko earlier na parang nagkaroon ng distance between Jesus and Peter. And that, feel ko yun yung naging reason bakit yung faith niya is weak. Weak, okay? That's right. So, pag malayo rin tayo sa Panginoon, anong mangyayari din sa atin, sis? Ano yung faith natin? Magiging strong or weak? Okay, so anong kailangan natin gawin? Tama po yun. Maging dumikit tayo sa Panginoon. Paano tayo dumikit? Sundin ang kanyang mga utos. Ang sabi niya, if you love me, keep my commandment. And you are my friend if you obey my commandment.
So, yun yung isang reason kung bakit pinag-aralan natin ang the life of Christ, para lalo tayong mapalapit sa ating Panginoong Hesus. Ang isa sa mga tanong doon, sagot doon ay, nag-rely siya sa kanyang katapangan. Minsan ganun din tayo, ay malakas pa ako, saka na lang. Saka na lang ako magsamba. Malakas pa ako, saka na lang ako sumunod sa Kanya. Nagre-rely tayo sa ating kalakasan, sa ating sarili. So, iyan yung naging problema. Then, Peter did not fully heed Jesus' warning. So, hindi siya nakinig. Peter, ang sabi ko sa iyo, Brad, huwag mong pabayaan ang pagsamba. So, nakasulat, di ba? Not forsaking the assembly, hindi niya sinunod. So, ang sabi ng Panginoon, sabi ko sa iyo ipagkakanulo mo ako, hindi pa tumitilawak ang manok. Anong sagot ni Pedro? Hindi, Panginoon. Mamatay na ako, hindi kita iiwan. So, masyadong nag-rely sa sarili. Then, he failed to watch. Tignan nyo yung number 3. Watch and pray. Ano yung lesson na makikita natin dyan? When we fail to watch and pray, we fall. We deny Christ. So, minsan, ganun nangyayari sa atin. Pag na-late na tayo sa trabaho, wala na. Diretso na ligo, wala nang kain, Brad. Nakapagdasal ka, Brad? Hindi. Kaya nagmamadali na. So, may temptation na dadating. May trials na dadating. Kasi yun ang utos ng ating Panginoong Hesus. Nung pumasok siya sa Garden of Gethsemane, then bumalik siya, natutulog yung mga alagad. Anong sabi niya doon? Hindi ba kayo makapagpuyat at manalangin para hindi kayo datnan ng temptasyon? So, yung prinsipyo doon, i-apply din natin sa ating buhay. So, every time you read verses in the Bible, when you read the Bible, lagi mong itanong sa isip mo, itong verse na ito, ano ang sinasabi nito para sa akin? Ano ang lesson na makikita ko dito, may apply sa buhay ko? Ano yung mga prinsipyong makikita ko sa verse na ito na magpapalago sa aking pananampalataya? So, ganun ang magbasa ng Biblia. Anong sabi ni David? Psalms chapter 1, verse 1. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. At ang sabi niya doon, every day and night, I meditate your word. Meditate, it means, ano mas malalim na paliwanag doon? Meditation. Brother Don, anong mga Tagalog, ay ibig sabihin ng I meditate o meditate? So pag binasa natin ang Biblia, huwag lang basta basa tapos na close. Pagbulay-bulayan mo bawat word yung binasa mo. Yun yung ginawa ni David I meditate your word day and night. At sila yung ilaw sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. So yung salita ng Diyos, ibinigay yan na Google Map patungo dun sa langit. Imagine, hindi ka familiar sa pupuntahan mo, wala kang Google Map, walang pagtanungan. Anong mangyayari sa'yo? Di maligaw. Di same din sa papuntang langit. Pag di mo alam yung Biblia mo, ililigaw ka, sa kaliwa ka pupunta. Saan na nga ba papunta yung kaliwa? Bakit napunta sa kaliwa? Naligaw. Bakit? Hindi alam yung Biblia. So, meditate. Meditate yung kanyang salita. Okay. So, Peter was sincere. Sincere si Pedro, tama? Panginoon, di kita iiwan. Mamatay man ako. Sila iiwan, pero ako hindi. But, sincerity alone, look at that, was not enough. Kailangan natin magdepende sa Diyos. Magdepende sa Diyos. So, aminin mo na mahina ka at aminin mo na wala kang magagawa without Him.
Wala kang mararating sa buhay without Him. Pero pag magdependa ka sa sarili mo, sa pinag-aralan mo, sa rangko mo, sa pera mo, sa katayuan mo sa buhay, kagaya ni Pedro, nag-rely sa kanyang sarili, naka-commit ng kasalanan. So, magdepende. Matuto tayong dumepende sa Diyos sa lahat ng ginagawa natin. Okay, next. Abot tayo. Sino next reader natin? Si Ayesha na lang, may salamin. Mga nearsighted to mga to eh. Question. Okay, lambutan natin yung tanong. Kapag nandun ka sa deepest part of life mo, kagaya ni Pedro, kasi yung boss niya makukulong na. So wala na siyang trabaho. Wala na siyang sasamaan. So, si Pedro, dahil nawalan ng trabaho, dun pumunta sa mga kaibigan niyang lasinggero. So, ang tanong dyan, mapanganib ba na pumunta sa mga kaibigan mong hindi Kristiyano? Mapanganib ba? So, saan dapat pumunta si Pedro? Sa kanyang mga kapwa Kristiyano. So, hindi siya natukso at nagkasala kung hindi siya sumama doon sa mga lasinggero. Saan ba siya pumunta? Doon sa mga nagpapainit ng apoy. Tignan niyo yung salitang yan. Op, siglit. Bakit pumunta si Pedro doon sa apoy ng gamit ang mga baga dahil malamig ang panahon? Pag nanlalamig tayo sa pananampalataya, saan tayo pumupunta, Brad? Doon sa patay sindi, tama? Doon sa mga barkada para magpainit, para sabi niya, si Brad AA, may problema. Tawag sa grupo ng barkada, halika kayo rito, dala kayong pulutan sa kalak para damayan natin sa kanyang problema. Di ba ganun yung nangyayari sa labas? So si Pedro nanlamig, kaya nagpunta doon sa may nagpainit. Yung sino yung mag-i-encourage sa kanya. So dapat hindi tayo pupunta doon. Of course, encourage tayo doon, pero pagkatapos nung gabing noon, sino yung mga lasinggero na kagaya ko nung araw? Pagkatapos ng gabi, lasing, ano nangyayari, Bradloy? Kinaumagahan. Papasok ka pa sa trabaho. Brad, ano nangyayari? Sakit sa ulo, ano pa? Absent? Tama yon. Hindi muna ako papasok, masakit ang ulo ko. Di na lang natagdagan yung problema. Kung pumunta ka sa simbahan, naki-fellowship sa mga kapatid sa pananampalataya, ano mangyayari? Mas may encourage ka pa at magtutuloy ka. So, yung lamig at saka apoy yan, in-explain natin ito last Sunday. So, to hide his identity. That's one of the reason kaya siya sumama sa mga ibang tao, hindi mga umu-oppose to yung mga galit sa ating Panginoong Hesus to yung nagpapainit sa labas, binabantayan nila, baka makatakas ang ating Panginoong Hesus, si Kristo. Kaya nagbantay sila sa labas, naglagay ng apoy doon at doon magpainit. At sumama naman si Pedro sa mga nag-o-oppose sa ating Panginoon. Oppose, it means hindi sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Unbeliever. So pag doon ka sumama, magkakasala ka talaga. Nagkasala si Pedro, kasama mo no? Hindi. O di nagkasala na, dinenay na. Yung pagpunta pa lang doon, Sunday, nagpunta ka pa lang doon,
wala na. Dininay mo na si Kristo. So, fear being recognized made Peter afraid. So, natakot siya to confess. Brad, ba't nandito ka Sunday ngayon? Hindi ka na ba Kristiyano? Hindi na. O, di sumama ka na dito. Tingin nila sa'yo, may birthday, may outing, may despedida, may anniversary. Oh, ba't nandito ka, Brad? Di ka nagsamba sa Sunday na, Brad. O, dito, dinenay niya na, oh. Afraid to confess, it means, hindi ka man confess dito, sinasabi dito, yung confess, hindi lang galing sa bunganga, kundi yung ginagawa mo everyday. If you're not doing a good example to non-believer, you are not confessing Christ. Hindi mo kino-confess ang Panginoon kung hindi ka gumagawa ng Kristiyanong attitude. Kung nagagalit ka, may kaaway ka, nagalit ka din, you are not confessing Christ. Ano bang ginawa ng ating Panginoong Hesus? Hindi siya nag-retaliate, ikaw nag-retaliate ka. Sinuntok mo din. Ang gusto ng Diyos ay kapayapaan. Paano may promote yung pagka-Kristiyano mo kung sinasabayan mo sila? Okay, ito yung nakikita ko. Even in social media, yung nangyayari sa gobyerno natin ngayon na magulo, ang daming mga Kristiyano nagpo-post. Manahimik lang kayo. Kristiyano kayo. Kailangan mag-reflect yung pagka-Kristiyano nyo sa mga post ninyo. Pinag-aralan na natin yan about Facebook. Every time you comment, you like, you share in Facebook, magre-reflect si Kristo. Iprini-preach mo si Kristo. Kasi binili ka na ni Kristo, pagmamayari ka na ni Kristo, hindi yung idea mo ang ipapasok mo doon, kundi yung idea preaching Christ. Kailangan maintindihan natin yon. Dami kong nakikita, nako. Mga elder pa yung iba. Hindi tayo sasali doon. Neutral lang tayo. Wala tayong papanigan. Kasi we are ambassador, representative of Christ. So every time you post, you share, you like, you comment, you must be presenting Christ or preaching Christ in your post. Tingnan natin yung mga bagay na yan. So expose him to their influence, pressure, and unbelief. So na-expose si Pedro. Weaken his courage nung sumama siya sa kanila. Prepare the way for his denial. Denial. Nung lumapit siya sa mga yon, nandun na nagsimula. Dumistansya siya, lumapit siya sa mga nag-o-oppose sa ating Panginoong Hesus. Ayun, nagsimula na yung kanyang pagsisinungaling. Unang sinungaling, nandito si Kristo. Unang sinungaling, lumayo konti. Pangalawang sinungaling, lalong lumayo. Pangatlong pagsinungaling, lumalayo. Every time nagsisinungaling, lumalayo sa ating Panginoong Hesus. Dahan-dahan. Okay. 19. Next. Kaya mo, Sister Elsie? May salamin ka, no? Sige. Farsighted. Okay. Tinatanong ng pinakapunong sacerdote ni Jesus tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang aral. Why did Annas question Jesus about his disciples and his teaching? Okay. Palambutin ko yung tanong. Pag may nahuli ka, bakit mo tatanungin yung mga kasama niya, hindi yung nasa harap mo? Asan yung mga kasama mo? Siya nandyan sa harap at tatanungin mo yung kasama. Dito, yun yung nangyari dyan. Why did Annas question Jesus about his disciples and his teaching? Bakit? Bakit, sis? Bakit tatanungin mo yung kasama niya, hindi yung nandun sa harap mo? Pag may nagnakaw sa bahay mo, halimbawa, pumasok, nahuli mo isa. Bakit kailangan mo yung mga kasama niya? Ha? Okay, number 1. Search for evidence, syempre.
Kailangan mo ng ebidensya. Kaya pag siya lang, medyo mahina yung kaso, kasi wala nga siyang nakitang kasalanan eh. So, baka sakaling may mag-witness sa kanya. Then, to build case against Jesus rather than to discover the truth. Yan kasi yung gusto ni Hanas. Kasi, sinabi niya na sa umpisa kailangan may mamatay para sa bayan. So, hindi niya talaga hinahanap yung katotohanan, kundi hinahanap niya talaga yung loophole para sa ganun may pako talaga siya sa krus. Then, he wanted to portray Jesus as the leader of the dangerous movement, the way, the sect. Bago church, ginamit ng Church of Christ, ang tawag muna sa the church is the way, the sect. Yan muna ang mga pangalan na ginamit bago church. Hindi nagsimula the church, kundi the way, the sect ang ginamit. If you study the book of Acts, then he also wanted to make his teaching appear unlawful or threatening. Yun yung rason kung bakit niya tinatanong ang kanyang mga kasamahan. Then, last na? Okay. Next reader, Bradloy. Kaya, okay. Lagi akong nagtubo sa mga sinagoga at sa templo, kung saan lagi nagtitipon ang mga Hudyo at wala akong sinabing anuman ng mali. Why did Jesus make history say, in secret I have said nothing? Okay, so, bakit sinabi niya yon? Na nagturo ako, hindi sikreto. Nangaral ako, hindi sikreto, public. So, bakit niya sinabi yung mga bagay na yan? So, bibilisan lang natin ng konti. Number 1, his teaching was not hidden, unlawful, or part secret conspiracy. He had not secret message or hidden plan that contradict the public teaching. So, Annas could ask the witness who had heard him. So, yan yung rason. Ayaw niya ng sikreto at wala siyang ginagawang masama, kaya niya sinabi yung mga bagay na to. Then next, 21. Mami, kaya mo basahin? Okay, sige po. Why do us those who have heard me what I say to them, and they know that what I say? Question. Sa baba, Mami, kayang basahin? Bakit mo ako tinatanong? Why did Jesus tell Annas the question those who had heard him? So, pag nahuli ka, Mami, nandun ka na sa barangay. Ang sabi ng Panginoon, diniimbestigahan. Ang sagot ng ating Panginoong Hesus, bakit ako tanungin mo? Tanungin mo yung mga witness. Bakit mo sasabihin yun, Mami? Bakit mo sasabihin yun? Ba't ako tanungin mo? Di yun nakakita. Kasi pag depensahan mo yung sarili mo, wala rin maniniwala sa'yo kung walang witness. So, yun tama yung sagot ng Panginoon. Sabi niya, tanungin mo yung mga nakakita. Kasi ang pangangaral ko ay hindi naman po sikreto. At public naman po ako nangangaral. Ba't ako tatanungin mo, Anas? Di tanungin mo yung mga nakarinig sa akin. Yung mga kasama ko, yung mga nakinig. Because his teaching has been public. Yan. Bibilisan ko lang ng konti. Then, bakit inambaan? Inambaan ba? Pagkasabi niya, sinampal pala. So, nandito si high priest, sa investigador, nandito sa opposite niya ang ating Panginoong Hesus. Nung sinabi ng Panginoon, tanungin niyo po yung mga nakarinig sa akin. Si Brad Jeremy na sundalo, hinampas agad ang ating Panginoong Hesus. So, bakit niya hinampas?
Bakit niya hinampas? Brad, bakit hampasin mo? Halimbawa, ikaw yung gwardya. Nag-uusap ng investigador yung police PO1. O tanod na nga lang eh. Humampas pa? Bakit, Brad? Kung ikaw ang tanod, bakit mahampasin yun? Ano yung rason? Wala naman, maganda naman yung sinabi niya. Ang sabi niya, di tanungin niyo po yung mga nakarinig sa akin, kasi ang pagtuturo ko ay public naman, walang sikreto. Sinampas. Sabi niya, nagsasalita ka pa. Tingnan niyo yung sitwasyon, ginawa ng sa ating Panginoong Hesus. Nagsasalita ka pa, nagrarason ka pa, sinapok. How? Bias kasi. Bias yung nangyari. Hearing, it reveals that hearing was unjust, yung hearing na nangyari, biased and controlled by prejudice. Kaya siya nagsapok para hindi na dahil may kinikilingan, hindi na makapagsalita. Para kumbaga, shoot na agad sa selda. Silya elektrika na agad. At alam niyo ba, ang ating Panginoong Hesus ang pinakamadaling biruin mo, tignan mo kahuhuli lang. Anong oras na huli? Gabi. Kinaumagahan, patay na agad. Investigasyon ng umaga, pagdating ng 3:00 ng hapon, patay na. Gaano kadali yun? Nakita na kayo ng ganun na silya elektrika agad? Wala nang hearing na mahaba? Nahuli ng gabi, kinaumagahan, inimbestiga, pagdating ng hapon, patay na. Ganong kabilis. Yung iba, linggo pa, buwan, mag-aantay pa, may mga abogado pa. Pero dito, ganon katindi ang ginawa sa ating Panginoong Hesus. Instead presenting evidence against Jesus, the officer used violence. Wala naman siyang masamang sinabi. Ang sabi niya lang, tanungin niyo po yung mga nakarinig sa akin. So the officer assumed that Jesus was guilty before any charge been proved. Then, 23. Next. Sino next reader natin? Sis. Oh. Kung may sinabi akong masama, patunayan mo kung anong masama. Ngunit kung mabuti naman, bakit mamasama? What can we learn from the way Jesus responded after he was found? So, ano yung lesson na makikita natin dyan sa pag-response ng ating Panginoong Hesus? Nung sinampal siya, Prads, si taga Jensen, pag sinampal ka, Brad, ano agad gawin mo? Yung sa traffic, no? Traffic, bumaba, tapos sinampal ka agad ng kagitgitan mo sa traffic, anong gagawin mo? Si Brad, nagbibiyahe ka, Brad, anong gagawin mo? Malaking lesson to, pero mahirap gawin, pero kailangan natin matutunan. Anong kailangan natin gawin? Brad, hinampas ka ng helmet dahil kinat mo daw siya? Anong gagawin natin? Bilang isang Kristiyano. Ito, hindi ko nakakalimutan. Pag gumanti ka, ang idol mo si Rambo. Kasi gusto niya laging may ganti. Sabi ni Fernando po, lintik lang ang walang ganti. Pero ang mga Kristiyano, hindi po ganon. Mahirap, pero i-develop natin yung ganon. Tignan mo, nung sinampal siya, hindi siya gumanti. Ang sabi niya, sagot natin dyan, so we learn to respond to mistreatment with self-control,
truth, and dignity. As a Christian, ipakita mo yon. Mahirap gawin pero kailangan natin ipurso. Jesus did not strike back. Curse, tayo wala na. Curse na agad. Or threaten. Revenge, sabi ko, manda ka sa akin pag nakalabas ako rito. Tapos punta agad sa doktor. Anong gagawin, Brad, sa doktor? Medical na agad. Tama naman yon, para hindi na umulit. Pero ang pinapakita lang dito, yung wag mong labas. Sa Old Testament, ngipin sa ngipin. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Pero dito ay pinapakita ng ating Panginoon Hesus na maging humble tayo. Then, calmly. Then Jesus depended what was right without returning evil for evil. So, yan yung mga lesson na makikita natin dyan. We should follow yung example ng ating Panginoong Hesus. Mahirap gawin. Nung sinampal nga siya, anong sabi niya doon sa cross? Panginoon, pero yung binang ko dati, pag ginanon, madapa ka sana. Tamaan ka sana ng kidlat. Naririnig ko eh. Tama? Narinig nyo na ba yun? Ganon? Lintik lang, walang ganti. Mga ganon. So, since Kristiyano na tayo, pag-aralan natin yung mga bagay na to. Then, ano nangyari dito? Kadugdong niya ba yan? 23, Jesus responds without courage, self-control. Sumagot si Jesus sa kanya. Tapos na natin dyan. Okay, 20. Okay, tapos na yan. Man. Hindi ko natakpan to. Hindi ko nalagyan ng animation. Kaya siya nawala. 23 and 24. Pakibasa ko ng 24. Ano yung nakalagay sa 24? Nandiyan na yung sagot. No. Tama ba? 24? Sige, Brad, pakibasa. (1824) John. John 18:24, then Annas sent him bound to Caiaphas the high priest. So, yung question dyan, why did Annas send Jesus to Caiaphas even though no crime had been proven? Bakit pinadala niya? So, bibilisan na natin kasi the Jewish leader had already decided. Talagang di na nila pakakawalan. Talagang ididiin nila. Yun yung nangyari. Okay. Then they were not seeking a fair judgment or the truth about Jesus. Annas sent Jesus to Caiaphas dahil siya yung high priest at that time because Caiaphas was the acting. Nandiyan na pala. Then they still needed witness and a charge they could use to condemn Jesus before the council and eventually before the Roman authority. So yan yung nangyari. The next, okay, tapos na pala yan. So, 3 important contrast na makikita natin. Overtime na tayo. Bibilisan ko lang ng konti. Ano yung 3 contrast na makikita natin dyan? Number 1, Jesus was bound, but his enemy were enslaved. Bakit na-enslave yung kanyang enemy? Dahil sa kanilang ginawa. Jesus confessed the truth, pero anong ginawa ni Peter? Deny. So, Jesus was judged by men, but his judge stood condemned. Judges, mga nag-judge sa kanya, ay haharap sa kanyang hukuman pagdating ng araw. The next practical lesson for us today. Number 1, religious without. Ano bang trabaho ng high priest? Sila yung namumuno, nangangaral ng about the law, teachers of the law, expert of the law. Pero religious without truth I become dangerous. Do not decide the verdict
before hearing the evidence. Never spread an accusation without proof. Follow Jesus closely. Do not hide your identity as Christian. Even walang nakakakita, even di nyo ibubuka yung bunganga nyo sa pamagitan ng kilos natin, pananamit natin, paraan ng pamumuhay natin, yung way of life natin, na ipapakita yung identity natin. Ano ba yung unang natanggap natin nung nabautismuhan natin? Tayo. Ano yung unang gift na natanggap natin nung nabautismuhan tayo? Ito yun. Tatawagin tayong Kristiyano. That's the first gift na natanggap natin. Of course, nandun yung pagkalinis ng ating kasalanan, pero ibinihis mo na si Kristo. It means your identity is now in Christ. Anong sabi ni Apostol Pablo? I am crucified with Christ, nevertheless I live, but Christ live in me. And the life which now I live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Yung identity mo na Kristiyano. So wag mong itago. Even, kagaya ni Pedro, tinago niya. Response to mistreatment like Christ. So wag mo silang gayahin. God's truth can withstand examination. So Jesus accepted injustice to provide our justification. Then last, picturean nyo na lang po. Yan yung huling slide natin. Thank you very much. Medyo napahaba ng konti. Late tayo nagsimula. Any question? Before we start our service. Additional insight, hindi na siguro. Question na lang. Kung wala, pagpatuloy po natin ito next Sunday, loobin ng Panginoon. May mag-CCR po ba? Late na tayo. Tayo na po ay magsisimula sa ating pananambahan. Maghanda na po tayo. At bibigay ko na kay kapatid na Shalom. Good morning, sir. You use PowerPoint? No. Yeah? No. Okay. It's okay. It's okay. Yeah. I will off the PowerPoint. Yeah. Good morning. I have some... Start our worship. We shall sing hymn number 103. 103. Put your number here, then yung congregation. No, that's your ballpen. This is iPad ballpen. Did your congregation support preachers here in the Philippines? Lift up your voice. What's the name? No. Filipino preacher. Financial preacher. Did your congregation support for the preachers, Filipino preachers? Brother Isu Samar, his name is Edmund Shamar. Isu Samar. Is that in Toledo? Hallelujah. I sorry. Hallelujah. Hallelujah. Thou rushing wind, thou art strong, making us and alone. All praise Him. Hallelujah. The burning sun will praise Him joys. Yeah, my soul
Father, Lord, to Thee. Oh, praise Him, Hallelujah. The rising bright, that givest man both warm and light. Oh, praise Him, oh, praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And all ye men of tender heart, forgiving others, take your part. Oh, praise Him, hallelujah. Ye who don't pain and sorrow bear, praise God on Him and cast your care. Oh, praise Him, oh, praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let all things their Creator bless, and worship Him in humbleness. Oh, praise Him, hallelujah. Praise, praise the Father, praise the Son, and praise the Spirit, three in one. Oh, praise Him, oh, praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. $549. Tayo po ay magsitayo. At pagkatapos, pangunahan tayo ni Brother Jeremy sa opening prayer. 549. We are bound for Canaan's land, tempted by the way. Who shall lead us on the road? Choose the King today. There to stand like Joshua, there to say the word. As for me and for my house, we
ng Diyos, mapagpalang Ama namin sa langit, maraming pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. Namiling kami po narito sa iyong bahay kalanginan, Panginoon, upang ikaw namin sambahin, purihin sa umaga, at tumanggap ng mga biyaya na nagagaling sa iyo. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, sa aming gawain sa umaga ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin na narito. Ang kapatid na hindi namin kapiling. Ang mga piling magsunulanin, karamdaman. Ayun po ang tuloy na magpagaling. Masigay mo po ang pangangailangan at magbigay ng solusyon sa aming mga problema. At pagpalain niyo rin po ang iyong likod na ginagamit po sa umaga ito. Wisdom, knowledge, ay bahagi sa amin ang iyong mga salita. Panginoon, gawin niyo po kami dapat sa umaga ito. Tawagin niyo po kami sa mga pagkukulang at pagkasalan ko upang kami po ay maging makapagbigay sa inyo ng kaluguran at sa aming bahay. Ito po yung aming samong dalangin sa matamis na pangalan ng lubog ng mga sa Jesus. Amen. You may be seated. For our communion hymn number 290, 290. At pagkatapos paunahan tayo ni Brother Laris sa Lord's Table. $290. There was one who was willing to die in my stead, that a soul so unworthy might live. And the path to the cross he was willing to tread, all the sins of my life to forgive. They are nailed to the cross. They are nailed to the cross. Oh, how much he was willing to bear. With what anguish and loss, Jesus went to the cross, but he carried my sins with him there. He is tender and loving and patient with me, while he cleanses my heart of its dross. But there's no condemnation, I know I am free, for my sins are nailed to the cross. They are nailed to the cross. They are nailed to the cross. Oh, how much he was willing to bear. With what anguish and loss, Jesus went to the cross, but he carried my sins
Mga kapatid, ating pong ihanda ating mga sarili sa pag-alaala sa kamatayan, muling pagkabuhay, at sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Dito po sa unang Korinto Kapitulo 11, talatang 23 hanggang 29, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo, ang Panginoong Jesus ng gabing siya ay pagkanulo ay namambot ng tinapay, at nang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na sa langit, O Lord, muli kami nagpapasalamat sa lahat pong biyaya. Narito kami, Ama, sa inyong harapan. At sa unang araw na isang linggo, muli kami nagkakatipon upang muli kaming kakain sa tinapay na ito na walang libadura na siyang simbolo sa katawan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Dalangin namin, Diyos, na sana ibasbasan niyo, Panginoon, bago po namin tanggapin at linisin niyo po sana ang aming mga puso't isipan at patawarin kami sa aming mga pagkakasala sa inyo. Ito'y lahat namin dadalangin sa ngalan po ng tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong diban sa aking dugo, gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay nito at iniman ang saro, ay nihahig ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hadol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Let us pray. Our most gracious, almighty, Heavenly Father, we thank you, O Lord, for thy Son, Jesus Christ, who died on the cross and redeemed us from our sins. May you bless this fruit of the vine, which symbolizes the blood of Christ. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen.